Paglabas ni Leia sa hotel kung saan siya nag-check-in ay saktong dumating si Enzo na mismong pamangkin niya dahil nagkataong siya ang naibuk niya na agad niyang tinanong ang binata kung siya ang driver niya. Kaya agad namang sinabihan ni Enzo na siya ang driver niya, sabay kinuha niya yung maleta ng tita niya. Agad namang humingi ng tawad si Samuel nang malaglag niya yung laptop na talagang sinadya niya. Naalala ni Roldan yung sinabi ng IT nila na nakamirror yung laptop na binigay nila kay Samuel, kaya lahat ng itatype niya ay makikita din niya sa laptop niya, kaya alam nilang nahanap na niya yung ibang seed phrase. Dahil dito ay inutusan ni Roldan na dalhin lang niya sa IT department na agad sinaad ni Samuel na naglalag yung laptop niya na minsan ay gumagalaw yung cursor na kahit hindi niya ito ginagalaw, sabay nagpaalam na aakyat na sa IT office, kaya nagtinginan sila Roldan at Jacob habang tahimik lang si Agnes. Tinanong si Samuel sa head ng IT department na nag-issue ng laptop niya kung maaayos pa niya dahil kailangan niya yung mga presentation, proposal at mahalagang documents na nasave niya doon. Sinabihan siya ng staff na medyo matatagalan siya dahil hindi agad maayos, na agad namang sinadyang lapitan ni Samuel, sabay tinapunan niya ng kape, kaya napatayo yung staff dahil basa na ito at medyo mainit, na agad namang nagsorry si Samuel at nagpaliwanag na hindi niya sinasadya, kaya sinabihan ng staff na lilinisin niya yung damit niya sa CR. Plinano ni Samuel na pasukin yung office ni Roldan, kaya pinaalalahanan ni Rafael na mahirap niyang gawin yun dahil madaming CCTV sa mismong building. Pabirong sinabihan ni Ismael na doon papasok si Mighty Mael, kaya sinet up niya yung USB na binigay niya kay Samuel na kung ipapasok niya sa CPU ay mag-i-install yun ng 30 seconds at dahil doon makakapasok na siya sa CCTV system ng kumpanya. Sa gabing yun ay nag-abang si Samuel sa lobby pero pasimple ito at nang makita niyang lumabas na sila Roldan, Jacob at kasama si Agnes ay lumabas na din doon na sadyang nilaglag niya yung laptop niya. Habang nasa CR yung staff ay agad niyang pinasok yung USB na dala niya at nilagay niya sa CPU na agad itong nag-install sa kailangan niya. Saktong natapos na niya at naitago na niya yung USB nang bumalik yung staff nila, kaya pasimple niyang tinanong kung napaso siya, na agad namang sinabi ng staff na medyo lang pero okay lang siya, kaya paulit-ulit na nagsorry si Samuel, sabay pasimple niyang tinanong kung pwedeng kinabukasan na ay makukuha na yung laptop, kaya sinabihan naman siya ng staff na susubukan niya. Habang sinabihan naman ni Enzo si Leia na nakita niyang nag-book siya, kaya inaccept na niya dahil nasa area din siya, sabay tinanong niya kung nasaan yung driver ng tita niya, na pinaliwanag namang may pinakuha siyang documents pero na-traffic ito kaya hindi na niya naantay, pero okay na din dahil nabook niya ang kanyang pamangkin, na ibig sabihin sobrang safe na siya, kaya pinagmalaki ng binata na naka 5-star rating siya, kaya safe na safe ang tita niya, na agad namang sinabihan ni Leia na tinuloy pa rin pala niya ang pamamasada, na napakasipag talaga niya kaya nagpasalamat din ang binata. Agad kinumusta ni Enzo si Leia kaya kinento ng tita niya na kababalik niya mula Switzerland for Global Legal Summit kaya sobrang busy siya. Tinanong naman ng binata kung nabalitaan niya yung yayaman tayo investment scam, na agad namang sinabihan ni Leia na aware siya doon, kaya tinanong niya ang pamangkin niya kung biktima din siya. Pinaliwanag ni Enzo na hindi siya biktima pero biktima yung daddy ni Kelvin na kaibigan niya, at sumama siya sa meeting nila at nakakaawa na kung pwede ay humingi sila sa kanya ng legal advice kung hindi siya busy, na agad namang pinasigurado ni Leia na sabihin ni Enzo sa kanila na gusto niya silang ma-meet. Pinangako pa niyang titignan niya kung papaano niya matutulungan ang lahat ng nabiktima. Habang sa opisina naman ni General Diego Ramirez ay agad siyang humingi ng updates sa mga kasong hawak niya tungkol sa mga scam, na agad namang nasolusyonan, kaya nahuli ang mga suspect maliban sa kaso ng mga biktima ng yayaman tayo investment scam, kaya binili niya ang mga tao niya na kailangan nilang manmanan si Samuel dahil alam niyang may itinatago siya. Nang nasa opisina naman si Samuel ay pinuntahan siya ng janitor para ipaalam na magsasara na ito kung okay lang sa kanya na isaran niya yung mga ilaw, na agad namang nag-go signal si Samuel, sabay sinabihan niyang mag-go overtime siya dahil may tatapusin pa siya.
Nang masigurado niyang mag-isa na lang siya, ay agad tinawagan ni Samuel si Mael, kaya sinet up na niya yung desktop niya, na agad niyang tinimbrehan si Samuel na iluluf na niya yung footage at umupo lang ito at wag masyadong malikot para hindi mahalata na nakaluf yung video at hintayin niya yung go signal niya. Nang maayos na ni Mael ay agad niyang tinimbrehan si Samuel na nakaluf na yung video at meron lang siyang 15 minutes para magkalakal sa opisina ni Roldan. Agad pumunta si Samuel sa office ni Roldan, sabay isa-isa niyang kinalkal yung mga drawer, pero laking gulat niya nang buksan niya yung isang drawer ay may isang taong nakatalukbong na nakatago sa may sulok na agad itong tumakbo pero hinabol niya, kaya nagkapisikalan sila na halatang bihasa din ang kalaban niya sa mga sandaling yan, pero parang alam niya at kilala niya yung taong yun na parang nakita din niya sa loob ng bahay ng tatay niya noong pumasok siya para hanapin yung laptop at yung clue para sa seed phrase. Hindi nagpatinag yung taong nakatalukbong hanggang mahuli ito ni Samuel at nang tanggalin niya yung talukbong niya ay laking gulat niya dahil si Agnes ang taong yun. Bistado na si Agnes sa kanyang pagpapanggap at hindi na siya makakapaglihim pa kay Samuel sa mga sandaling yan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.